resolution interposing no objection to the application. So kayo po yung applicant nitong, balik tayo, ng Hongsheng, correct? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. In behalf of, supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po, it's Hongsheng eh. Hindi po Baofu. So, Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. Paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng, represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement, but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para mag-apply Sige po. po. Anyways, iwan muna natin kasi ito yung formal records. Yan yung statement po ninyo. Your Honor, sorry po. I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako doon. Hindi po ako yung nag-apply po. Hindi ko alam. Kung ako yung sanggunian, bakit ko ho i-approve na kayo ang applicant? Ibig ho sabihin, yung lahat ng sanggunian ho, nagkamali ho sila? Your Honor, during that time po, hindi pa po ako mayor po. Hindi alam ko. Opo. This is year 2020. Opo. Correct. Opo. Hindi pa ho kayong mayor. So ang punto ko lang naman, in-approve to ng sanggunian at alam ng mga sanggunian members, kayo yung applicant. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're ang president kayo ng Baofu, pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nagumpisa po, explain ko lang po. Nagumpisa po, opo. Nagumpisa po kami sa joint venture lang po. Nung bago pa ako nag-divest, gusto po nila na mag-additional po, mag-expand po ng building. However po, wala po akong may labas po na pera. Kaya, But anong percentage ownership niyo sa Baofu? 50% po. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Oh, correct. So, ngayon, I'm trying to put this together. No? Si Baofu is the landowner. Tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Baofu. Your Honor, si Hongsheng po, nagre-rent lang po kay Baofu po. Sino may-ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Baofu po. Baofu ang nagpatayo lahat. Opo. Siya naglabas ng pera, siya kumuha ng contractor, siya nag-invest para magpatayo ng building na yon. Lahat ng nandoon si Baofu may-ari, correct? Opo, Your Honor. Si Hongsheng is just leasing kay Baofu, Opo, Your Honor. correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nag-represent kay Hongsheng kung nagli-lease lang siya? Bakit hindi si Hongsheng ang dumiretso at kumuha ng lono? Your Honor, that time po, nilapit ko po sila doon sa previous administration po. Hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po doon sa documents po. Pero hindi po talaga ako kasali po sa Hongsheng po. Kasi marami dito sa resolution talagang pangalan nyo. In fact, in the resolution towards the end, nakasulat application of Miss Alice Go. Your Honor, Throughout the document, puro Alice yan. Ito. Throughout the document. So, ang punto ko, kung less or less yung relationship, paano kayo ang naging representative ng
Hongsheng. Your Honor, tinulungan ko lang po si Hong Sheng po, nailapit po dun sa previous po na administration po at para po dun sa letter of no objection po nila. Okay. So, mabalik ako kay Baofu. Opo. So you're saying ngayon, nung kayo po ay 50% owner ng Baofu, lahat ng ipinatayo doon, can we show the buildings kanina? Madam Chair, with your indulgence and permission. Yes, of course, and sure. Oo. Yan. Yan. So lahat ho to. Lahat ng building na yan. The mall, the villa, the apartment buildings, the offices, pinatayo to lahat ng Baofu. Your Honor, before po ako nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So nung nung nag-divest nung 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niyan. Ano yung mga nakatayo dito 2022 and before? Wala pa po yung mga villa po eh. Foundation pa lang po halos. Okay, correct. Pero meron ng mall, Wala pa po. meron ng apartment buildings, As I believe so po, baka may structure na po. meron ng offices. Obviously meron dahil Opo, andun si offices diba? po, sure po, Correct. meron po. Magkano ang inilabas ni Baofu para ipatayo lahat itong mga struktura? Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Baofu kasi yung sa akin po lupa lang po. Yeah, but during your time, kasi 50% owner ka eh. Ah, Diba? You're supplied with the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Opo, Your Honor, ang naging usapan lang po namin dyan, isa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo po. So hindi kayo hindi ko humingi ng annual reports or anything? Hindi na po, Your Honor. Okay, magkano ang, di ba may lessor-lessee relationship, magkano ang upa? Your Honor, after ko po nag-divest po, hindi ko na po Yeah, alam. before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're a 50% owner. Opo, sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. Asa yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa, Opo, tama? opo. Na maglalabas ng pera para ipatayo yon dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po, kaya yung upa po, hindi rin po siya nakarating po sa akin. So wala ka nakukuha. Wala po, So Your linagay Honor. mo yung lupa pero wala ka. How do you get your money back? Kung how do you get your return on investment? After ko po mag-divest po, binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Pero nung una, ano yung usapan nyo nung una bago I'm talking about before the divestment. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. Wala pang kita. Wala pa po. Wala rin po sila minibigay po sa akin. Anong usapan nyo kung paano ka kikita sa lease nila? Anong usapan nyo? As 50% owner, you have to remember 50% owner ka. Opo. Lahat ng kita nila papasok sa'yo kalahati. So anong usapan nyo? Ang usapan po namin nung una po, Your Honor, magpapasok pa po ako ng pera. However po, hindi po ako nakapagpasok po ng pera. Kaya binenta ko na lang po yung lupa po sa kanila. Pero wala kayong, ano yung usapan nyo doon sa, kasi nagli-lease di ba? Magkano yung lease rate? Magkano kikitain every month? Magkano kikitain every year? How Opo. much are those? Your Honor, nag-umpisa po yan mixed use. Ang usapan po kasi talaga namin siya nung unang-una po, mixed use po na development. Hindi po siya talaga pogo. Tapos po, nung after po, na lumaki na po yun, at wala rin naman po akong pera na pwede po invest po dyan, nag-divest na po ako. Oo, but prior to your divestment, magkano dapat ang kikitain mo? Sa Dito sa project na ito. sa entire project po. Yeah. Your Honor, bago po ako po nag-divest, wala pa po kaming definite po na computation po. Okay. So naglagay ka ng lupa, kalahati sa iyo yung corporation pero hindi mo alam magkano kikitain mo. Your Honor, ang contribution ko lang po is po yung lupa. Yeah, I know. Pero Opo. dapat ma-recover mo rin lupa mo, di ba? Kahit pa paano. Opo. Oo. After ko po mag-divest po, Your Honor, binayaran po nila sa akin po yung lupa. Okay. So ililipat naman ako. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Nakilala ko po sila, Your Honor, sa Clark po. How did you meet them? May nagpakilala, mayroong anong scenario nung nakilala mo itong mga Opo. Chinese investors? Opo. Your Honor, nakilala ko po sila sa Clark kasi meron po sila mga restaurants po sa loob ng Clark. Binibentahan ko po sila supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. Okay.
And then, Sen. Sherwin, if I may. Actually, Mayor, may impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po. Tsaka self-study na rin po. Homeschooled kayo pero natuto kayo Opo. sa ama ninyo at sa mga kausap nyo? Opo. Alright. Thank you, Sen. Sherwin. thank you, thank you. And then, may nagpakilala ba sa'yo dito sa mga investors? How is it scenario? Is it, ano ba yan? May socials ba? Sino nagpakilala sa'yo dito sa mga investors? Your Honor, nakilala ko po sila sa restaurants din po nila. Tapos po, binibentahan ko po sila ng baboy po. Kasi yun po yung negosyo ko po. Tapos doon na po nag-umpisa po, Your Honor. Okay, doon na nag-umpisa. Opo. And then, I think yung advantage mo is you can communicate with them. Yes po, isa I would na po assume. yun. Oo, isa. Opo. Okay. And then, how did you meet itong si Wang Jiyang? Siya po yung may-ari po ng restaurant po. Siya yung may-ari ng restaurant. Opo. Can we flash yung last slide? Last slide ng PAOK. Can we flash to muna? Itong incorporation papers. Yeah. Tinignan ko kasi itong incorporation papers ninyo and then meron isang Wang Jiyang, one of the incorporators na interestingly Cyprot, no? From Cyprus, no? Yung incorporation papers kanina. No, so na-curious ako kasi Chinese sounding name pero Cyprot yung kanyang nationality, no? Saan ba yun? There. Yan. So one of your partners is Wang Jiyang, na Cyprot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Jiyang is a fugitive. Now, can we flash that yung sa PAOK? Yan. No? Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also, hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport, no? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. But this puts you in direct link and direct business, doing business with a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. And then kanina, sinabi mo na Baofu yung may-ari, nagpatayo lahat. And then we looked at the financial statements of Baofu. Can you flash this? Meron ba tayo nito? I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No? Ang asset niya is only, I'll flash it, no? But I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, 0 liabilities, 1.2 in equity. So paano siya nagpatayo ng ganong kalaking building na ang equity niya is only 1.2 million? Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Dun sa lupa po, yun po yung usapan po namin, Your Honor, na joint venture po, sa akin lang po yung lupa. And then ang sales niya, ano yung sales? See? And then when we looked at the sales, zero sales. I will flash it later, no? Zero sales. So, yan, Madam Chair, this is the asset. You mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay Baofu ang magpapatayo. And then, next slide is the sales. Kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. Lease rental. No? And then, succeedingly, hindi na siya nag-file ng GIS. No? So my point here is, Madam Chairman, is maraming red flags. No? Number one is, fugitive yung isang partner. Number two, sa financial statements, hindi naka-declare yung assets and assets, and hindi rin naka-declare yung kanyang sales, no? And then yung kaninang applicant, sinasabi nyo na hindi kayo yung applicant, that clearly Hongsheng is the one granted by the letter of no objection on which kayo ang nag-apply noon, no? And then I have another question, no? Kilala niyo ba si Miss Telma Laranan? You know si Miss Telma Laranan?
Your Honor, hindi po. Siya yung president ng Hongsheng? President, treasurer, chairman of Hongsheng? Your Honor, hindi ko po Hindi mo siya kilala. nakilala? Hindi ko po siya Sino nakilala. kausap mo sa Hongsheng? Kasi Ang- siya yung president, I would assume, siya yung president. Siya yung chairman, siya yung treasurer, I would assume. Siya yung lalapit sa inyo para kumausap. So sino kausap niyo sa Hongsheng? Your Honor, meron po isang Chinese, ang pangalan po niya ay Shi Chun Chan. Po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po at bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na makilala po ng previous administration po. Si Si Chun Chan. Opo. Wala dito sa incorporation ng papers ng Hongsheng eh. So never niyo nakausap si Telma Laranan. Never po. Okay, kasi nung chinek namin sa Google Earth at nag-check kami rin ng itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Pakilabas nga yung picture ng bahay ni Telma. Ang registered address ni Telma is in number 128 Purok 2, Castillo, Concepcion, Tarlac. Yan, we nag-Google Earth kami and then we did the street view, the next slide. Ito yung bahay ni Telma, yun, 128. So ito yung nagli-lease doon sa Baofu buildings na renade nung 2013. So parang para sa akin pag tinignan ko Yusek Gilbert parang hindi yata papasa ito as Pogo operator, no? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Telma Laranan. So never nyo nakausap si Telma Laranan. Your Honor, hindi ko po siya kilala at never ko po siya Ang nakausap. contact lang ninyo ay si Shishu Chan. Opo. Okay. Siya po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shishu Chan sa Hongsheng? Ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po, nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. Yeah, Yun lang but po. anong position niya doon? Is he the general manager? Anong position Hindi niya? ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na-mention ni Madam Chair, si Walter Wong. Opo. Sino si Walter Wong? Si Walter Ong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture at hindi po totoo yung mga allegations po. He's connected to Zuyan. Po. Opo. He's connected to Zuyan. He's the general manager. Opo, he's the general manager. Kanina, Madam Chair, interestingly, yung pinakita niyong PLDT in flash, hindi siya general manager ng Hongsheng, but general manager ng Zunyuan. Can we flash that yung? But general manager siya ng Hongsheng. So, si Walter Wong, is he working for both companies? Your Honor, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po talaga alam po, Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hongsheng eh. Your So he's Honor, representing Zunyuan and in the papers, Hongsheng rin ang kanyang representation. Balik tayo. opo. Yan. Your Honor, hindi po ako involved po sa Pogo kaya hindi ko po din talaga po alam, Your Honor. All right. But this person, Madam Chair, puts them, itong taong to, is the connection between Hongsheng and Zunyuan because of this document. Yeah. So, Madam Chair, that's for now, and I'll just continue my questions as we go along. Thank you, Sen. Sherwin. I have one more follow-up question kay Mayor. Pero, ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen. Sherwin and the Chair are treating you with all due respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam niyo yung detalye nung hog racing business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa Baofu na higit na napakalaking pera or other matters na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot. So I would really request the good mayor
Hindi lang dahil pare-pareho tayo nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect. Pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing to please be more candid with the committee. Dahil you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth. So pakilang Mayor, no, a bit more candor than you have shown on some of the important questions so far. Kasi yung sinabi ni Sen. Sherwin kanina na ayaw natin na sino man ay, again, sabi niya kanina, excuse the term, ginagago ang sino man, most of all tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa. So, a last couple of follow-up questions, Mayor. So una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao, sa birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, middle child kayo, tama po? Your mic, ma'am. Your Honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag panghawakan ko pa rin yung kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, ano po yung pangalan ng mga kapatid nyo? Your Honor, ako lang po mag-isa po sa nanay ko po. Meron ba kayong mga kapatid o half-siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half-siblings po, meron po. So ano pong mga pangalan ng mga half-siblings ninyo sa inyong ama? Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Guo Jianglong. At ano pa yung isang pangalan? Your Honor, yan po. Isang pangalan lang po yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then yung isa pang pangalan ay? Guo Jianglong. So isang pangalan lang. So ano yung pangalawa? Dun sa dalawang half-siblings nyo sa ama nyo? Ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang. Opo, Your Honor. Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seymen Go? Hindi po, Your Honor. O bagamat babae ito, siya ba si Sheila Go? Hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung half-sibling nyong iyon sa ama ninyo? May sariling family na po, Your Honor. Andito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Sa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon, ma'am, may ipaflash po akong helicopter, RP-C1902, na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipoprovide ko po. Alright. Opo. So hintayin po namin yun during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. So anong taon nyo ibinili yung dati yung chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. To-double check ko po sa record ko po dati po, Your Alright, Honor. salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024? Opo. Alright, salamat. So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa PAGCOR. Yes, of course, Sen. Sherwin. I'm sure just a quick interjection with your permission again. Just want to ask